Oh, another good news mga kababayan para sa ating maritime defense and security. Ano yan, Mr. Maravillas? Tuloy-tuloy po yung ating regional engagement with our friends in the region para tulungan po tayo sa pagdepensa ng ating maritime interest po dito sa West Philippine Sea. Ito po yung balita ngayon from the Manila Times, mga kababayan. Sabi rito, Philippine-India Coast Guards meet to boost maritime cooperation. Di ba? Napakaganda, mga kababayan. Mr. Maravillas niya, yung India, di ba kasama yun sa BRICS? Kasama po sa BRICS. Pero yung India naman po, mga kababayan, may conflict din, may territorial conflict din, mga kababayan. Sa China, yung BRICS pala po, Brazil, China, India, Brazil pala, Russia, India, China, and South Africa. Nag-meeting nga po sila, yung BRICS leaders sa Johannesburg sa South Africa. Gusto rin nila mga kababayan na mag-expand. Pero yung India tapos yung China, may conflict din po sa territory, just like us. Mamaya ibigay ko po sa inyo. Pero ito yung magandang balita. So in-engage ng ating Philippine Coast Guard, yung Coast Guard din po ng China para sa maritime cooperation. Ayos? But before ko ibigay sa inyo mga kababayan yung buong kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating bagong Pilipinas. Ayos? Ito yung kinakagalit na mga Chinese, mga kababayan. Gusto kasi nila bilateral talks lang. Bilateral engagement. Ang ayaw nila mga kababayan, yung multilateral strategy na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At yung strategy natin, yung Philippine Coast Guard po, na tuloy-tuloy yung pag-expose ng mga kasinungalingan at propaganda po ng mga Chinese dito po sa West Philippine Sea. Kaya nga yung resupply mission po, may mga kasamang media coverage po. Kaya nasuplak mga kababayan yung kanilang propaganda na sinasabi nila inalaw yung ating Philippine vessel na makapagsagawa ng resupply mission. Anong inalaw? Blinak ninyo? Kaya lang magagaling yung aming mga members ng aming Philippine Coast Guard. At siyempre, desidido yung aming Big Brother, yung Amerika, nakadungaw po, may eroplanong umiikot-ikot. Takot man pala kayo. So maganda po ito, mga kababayan, na mga developments. The Philippine Coast Guard and its counterpart in India conducted their first ever bilateral meeting in New Delhi. So pag naplansa ito, tutulong yung India, mga kababayan, sa pag-maintain ng katahimikan dito po sa South China Sea, sa West Philippine Sea. Kasi pati sila may interest po dito na kailangan may freedom of navigation po. Kasi nga po, ang kalakal ng mundo po, dumaraan po dito kasama yung India sa magiging apektado pag kinontrol ito ng China. Hindi po papayag ang buong mundo, mga Chinese, sa pagsasamantala ninyo rito. So sabi rito mga kababayan sa balita, in a statement issued on Wednesday, the ICG or India Coast Guard also announced
that a Memorandum of Understanding or MOU for enhancing maritime cooperation has been signed. So, yun mga kababayan ang magandang balita dito. May MOU na pinirmahan signed by the India Coast Guard Director General Rakesh Pal and PCG Philippine Coast Guard Commandant Admiral Artemio Abo at the ICG headquarters doon po sa India. So sabi rito, the first ever bilateral meeting between both maritime agencies signify dedication to strengthening professional bonds in accordance with the provisions of the MOU by sharing best practices, conducting joint exercises. So we have America, Japan, South Korea, in Australia, na kasama na natin sa mga military exercises in maritime Navy drill, mga kababayan, dito sa West Philippine Sea. And yung addition ngayon po, yung India. So, in conducting joint exercises and enhancing training collaborations, sabi po ng India Coast Guard. During his stay in India, Admiral Abo visited Goa Shipyard Limited to see Shipyard Limited to see the Indian shipbuilding industry and ship production. Kasi ito din mga kababayan yung gusto nating mangyari rito. Although may mga agreements na rin po tayo sa ibang mga bansa tulad ng Israel para sa shipbuilding dito sa ating bansa. Para matagal na tayo sa shipbuilding. Yung Cebu po, noon pang panahon, bantog na siya sa paggawa ng mga barko. Napabayaan lang po natin, mga kababayan, para sana pwede tayong mag-produce ng sarili nating mga warships. Di ba? So sabi dito sa balita, the PCG delegation also visited the India Coast Guard Offshore Patrol Vessel Sojit and witnessed the multi-role capabilities of India Coast Guard ships, including ship design. Abo also undertook customer demonstration flight on board ELH MK-3 in coordination with MS Hindustan Aeronautical Limited. So ito po yung mga efforts na ginagawa ng ating administrasyong Bongbong Marcos. Yung ating Pangulo na ang sabi nila, weak leader. What? Di ba? Ang India po ay patuloy na rin na nagiging very advanced country. In fact, kasama na siya sa tinatawag na space power. Just like America, Russia, European Union, and China, mga kababayan, mga space power. Ito nga yung latest na balita. India becomes first nation to land spacecraft near Moon's South Pole. Ayan ba? Kaya pagdating sa technology, mga kababayan, maaasa na rin po yung India. In fact, galing pong India, yung ating BrahMos cruise missile, malapit na pong i-deliver para sa ating armed forces. And it is the most advanced in the world this time. Yung BrahMos cruise missile na parte po mga kababayan ng Armed Forces Modernization Program natin. O ngayon, yung iba siguro iniisip na member ng BRICS, original member ng BRICS countries yung India, kahit na po member siya, hindi man po hindi man sila magbarkada talaga, nagpopolitikan lang. May away din yung China at saka India po sa territory. Ay, ito po. Di ba?
Ito yung China, ito yung India. May problema din sila. May border conflict sila rito. And in fact, nagbakbakan sila, mga kababayan. Noong 2020, bigay ko sa inyo yung balita. Ito yung balita, mga kababayan, from The Diplomat. Yan. Ano nga ba yung relasyon between India and China? Sabi dito, India and China have been locked in a heightened state of tension since the border conflict flared up in May 2020. The two militaries have yet to disengage fully. In fact, there has been disengagement of forces only in a few places along the line of actual control. Multiple rounds of military and diplomatic talks over the last 3 years have yielded little on the ground. The last round of military talks was held in April 2023 prior to Chinese Defense Minister General Li Xiangfo's visit for the Shanghai Cooperation Organization Defense Ministers meeting in Delhi. The April iteration, the 18th round of talks, was held after a 4-month of gap following the 17th round which held in December 2022. So may border dispute din po ang China at saka yung India. At saka kasama pa rito, mga kababayan, yung issue sa Tibet. Ito siya yung report, mga kababayan, galing sa South China Morning Post. Yan o. Basahin ko po. Tibet again causes friction between China and India and it does not bode well for ties. May mga issue sila, mga kababayan. Yung Tibet kasi, mga kababayan, nasa sandwich ng China at saka India. Ito yung Tibet po. Nasa sandwich po siya. Yung India, wala man pong issue dito sa atin. Kaibigan natin yung mga Bombay. Sige nga ang pautang sa mga Pilipino. Nagkikinabang din sa atin yung mga Bombay. Nagpapatobo sa 5-6. Di ba? Maganda yung relasyon natin sa mga Bombay, mga kababayan. Yun man lang po. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning sa Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement po siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos, yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.